Ika-21 kabanata, Mga Pagdurusa ni Sisa. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Tupikal. Sunod-sunod na tugtog ng kampana. Nanunuya. Nangiinsulto. Nangungutya. Nauumid. Hindi makapagsalita. Sumalampak. Lumapag. Umupo sa lupa o sahig. Tuliro. Nalilito o naguguluhan. Piitan. Kulungan o selda. Kumaripas. Mabilis na pagtakbo. Karaniwang dala ng takot o pangamba. Pighati. Matinding kalungkutan o dalamhati. Matapos marinig mula sa tagaluto ang tungkol sa sinapit ni Basilio at Crispin, dali-daling umuwi si Sisa sa kanilang dampa. Sa kanyang paglalakad pauwi, hindi niya mapigil ang matinding pag-aalala. Iniisip kung paano niya maililigtas ang kanyang mga anak sakaling mahuli sila ng mga gwardya sibil. Sa sobrang takot at pag-iisip, tila unti-unti siyang nawawalan ng katinuan. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, natanaw niya ang 2 gwardya sibil na papalayo. Bahagyang nabawasan ang kanyang pangamba nang mapansin niyang hindi kasama ng mga ito ang kanyang mga anak. Gayunpaman, nang makasalubong niya ang mga gwardya, bigla siyang kinabahan. Marahas siyang tinanong ng 2 tungkol sa nawawalang 2 onsa na di umano ay ninakaw ng kanyang mga anak. Pinilit din siyang paaminin sa iba pang paratang na isinampa ng kura laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo at pagmamakaawa, hindi siya pinakinggan ng mga gwardya. Sa halip, inaladkad siya ng mga ito papunta sa kwartel. Habang patuloy siyang nagmamakaawa, tila wala siyang kausap. Parang bingi ang mga sibil sa kanyang hinaing. Nang makarating sila sa bayan, kasabay ng pagtatapos ng misa, marami ang nakakita sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Labis ang kanyang kahihiyan habang sapilitang dinadala ng mga gwardya sibil. Sa loob ng kwartel ay nanatili lang siyang nakasiksik sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at litong-lito sa mga nangyayari. Sa loob ng 2 oras, nagmamakaawa siya sa mga sibil, ngunit walang sino man ang nakinig sa kanyang sinasabi. Saka lamang siya pinalaya sa utos ng alperes pagsapit ng tanghali. Kaagad siyang bumalik sa kanilang bahay upang hanapin sina Basilio at Crispin, ngunit wala ni isang tunog o anino ng mga ito ang kanyang nakita. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanilang pangalan, ngunit walang sumagot. Nagtungo siya sa gilid ng bangin upang tingnan kung naroon ang kanyang mga anak, ngunit wala rin silang bakas. Sa kanyang muling pagbabalik sa bahay, natagpuan niya ang piraso ng damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Dinala niya ito sa sikat ng araw upang tingnan ng mas maigi. Sa sandaling iyon, binalot siya ng matinding takot at naglaro sa kanyang isipan ang mga posibleng nangyari sa kanyang mga anak. Dahil sa matinding pagdadalamhati, tuluyan nang nagdilim ang kanyang isipan. Kinabukasan, nagpalakad-lakad siya sa lansangan, umiiyak, sumisigaw, at humahagulgol. Ang mga taong nadaraanan niya ay natatakot sa kanyang anyo dahil tuluyan na siyang nasiraan ng bait.